Lolo, may nakita akong paniki. Bakit po baliktad sila matulog? Nahulog ba sila tapos hindi na nakabalik? Hindi apo. Kung nahulog sila, ibang lecture na yon. Gravity. Huwag mo nang guluhin ang mga bata. Sagutin mo na lang. Aba, magandang tanong yan. Bakit nga ba parang gymnast ang tulog ng mga panike? Oo nga po, parang naka-headstand habang natutulog. Perfect! Mukhang may bagong lesson na naman sa University of Life. Bakit nga ba nakabaligtad ang mga paniki? Ating alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Dark Knight Forever. Salamat sa suggestion mo at sa mga Pinoy dyan sa Australia. Salamat sa pag-attend sa klase ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw, aalamin natin. Bakit nakabaliktad ang mga paniki kapag nagpapahinga o natutulog? Kung makikita mo sila sa puno o sa kuweba, parang may nagsabit ng mga mini umbrella na may pakpak. Baliktad ang katawan. Nakabitin gamit ang paa. At mukhang walang problema sa pag-akyat ng dugo sa ulo. Kung tayo yon, malamang after 30 seconds ay mahihilo na tayo. Pero sa paniki, normal lang ito. Una sa lahat, nakabaliktad ang paniki dahil mas madali silang makalipad mula sa posisyon na iyon. Karamihan sa mga ibon ay kayang tumalon mula sa lupa para mag-take off. Pero ang mga paniki, hindi masyado. Ang kanilang mga pakpak ay evolved para sa gliding at sustained flight, hindi para sa mabilis na pagtalon mula sa lupa. Kaya kapag nakabitin sila, kailangan lang nilang bitawan ang hawak ng paa at agad silang nahuhulog pababa. Habang nahuhulog, bubuksan nila ang pakpak at boom! Flight mode activated. Parang natural na runway. No need for airport. Ang mga paa ng paniki ay may special tendon locking system. Kapag kumapit sila sa sanga o bato, automatic na nakalock ang kanilang mga daliri. Ibig sabihin, kahit natutulog sila, hindi sila basta mahuhulog. Ang mas interesting, hindi nila kailangan ng effort para kumapit. Sa katunayan, gravity pa nga ang tumutulong para mas kumapit sila. Parang built-in safety lock. Kung tayo yon, malamang ay pinulikat na after 5 minutes. Isa pang dahilan ay safety. Maraming paniki ang natutulog sa mga kuweba, kisame ng bato o matataas na puno. Kapag nakabaliktad sila sa matataas na lugar, mas mahirap silang abutin ng predators tulad ng ahas, ibon na mandaragit o ibang hayop. At dahil madali silang lumipad mula sa posisyon na yon, mabilis silang makatakas kapag may panganib. Parang may emergency exit lagi sa likod nila. Ngayon, may tanong ang marami. Kung nakabaliktad sila, hindi ba naiipon ang dugo sa ulo nila? Sa tao kasi, kapag matagal kang baliktad, pwedeng mahilo. Pero ang paniki ay may special circulatory system na kayang kontrolin ang blood flow. Ibig sabihin, hindi sila basta nahihilo kahit nakabaliktad ng matagal. Parang built-in anti-dizziness feature. Sana meron din tayo niyan kapag sumasakay sa roller coaster. Isa pang interesting detail, karamihan ng paniki ay nakabaliktad kapag natutulog. Pero may ilang species na kayang
umupo o kumapit sa ibang posisyon. Gayunpaman ang upside-down position ang pinaka-efficient para sa kanilang katawan at flight mechanics. Kaya ito ang naging default sleeping position nila sa evolution. Parang default setting ng cellphone. Pwede mong baguhin, pero ito ang pinaka-optimal. Isa pang dahilan kung bakit mas gusto ng paniki ang nakabaliktad na posisyon ay dahil hindi sila mahusay maglakad o tumayo sa lupa. Ang kanilang mga paa at pakpak ay evolved talaga para sa pagkabitin at paglipad, hindi para sa paglalakad tulad ng ibon o manok. Kung ilalagay mo ang paniki sa sahig, kaya pa rin niyang gumapang ng kaunti, pero mukhang awkward na yoga pose. Kaya para sa kanila, mas praktikal ang sumabit sa kisame o sanga kaysa maglakad sa lupa. Parang tayo lang yan. Kung may choice ka sa pagitan ng maglakad papuntang office o sumakay ng elevator, alam mo na kung ano ang pipiliin ng karamihan. Ngayon, huwag nating kalimutan na ang mga paniki ay napakahalaga sa kalikasan. Halimbawa, kumakain sila ng maraming insekto bawat gabi. Tumutulong sila sa pollinasyon ng mga halaman. At tumutulong din sa pagkalat ng mga buto ng prutas. Sa madaling salita, ang mga paniki ay parang night shift workers ng ecosystem. Habang tayo natutulog, sila ang naglilinis ng mga insekto sa paligid. Parang pest control, pero may pakpak. Sa kabuuan, nakabaliktad ang mga paniki dahil sa kombinasyon ng kanilang special foot structure, flight mechanics, at survival advantages na nagbibigay sa kanila ng mas madaling paglipad at mas ligtas na pahingahan. Kaya kapag nakakita ka ng paniki na nakabitin sa puno o kuweba, hindi ito kakaiba. Bahagi lang ito ng natural na design ng kanilang katawan at paraan ng pamumuhay. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, minsan ang paniki ay mukhang baliktad. Pero sa totoo lang, iyon ang pinakatamang posisyon para sa kanilang mundo. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.